na naman tayo. So dapat may susunod naman na batas na ipapasa. Anti-face recognition bill. Hindi ba? Happy New Year! Happy New Year, mga kausapan. Oo, diba? Yan. Happy New Year po sa inyong lahat, mga kausapang L. Hindi pa po New Year pag in-air ito. Pero ito po yung New Year's episode natin. As of course, sa'yo rin, Attorney Al, Happy New Year Happy sa'yo. New Year, At Judge sa G. kay Donnie na nasa likod ng camera. Yes. It's me again po, former Judge G. Nguyen Conolasco. Actually, hindi sanay na nakasalamin. Reading glass po ito kaya pagka sa malabo. Pero para hindi ako ganun. Yan. And of course, hindi po pwedeng mawala. No? Ang nag-iisang si Attorney Al Jumrani. Yes, thank you very much. Kaya Happy New Year, Judge G. Happy at New Happy New Year. Year po sa lahat na ating mga kausapang L. Welcome back po. And welcome to our New Year episode. Yes. So, the first episode, well, possibly Hindi. last episode for the year. Yes. And ito rin yung mapapanood nyo sa 2026. Hindi, dapat mag-vote back. Ayan, meron na, siyempre. Pero pagpasok ng January 2026, nasa ano pa rin to? Ito pa rin yung episode na yun. Yeah. So, kaya Pero magagawa minabuti. tayo. Yes, gagawa tayo. Kaya minabuti po namin ito ang aming New Year episode. Yes. So, remember, ito po, Usapan L, kung saan tinatalakay natin ang life, love, at law. Correct. At ito po, dahil nga nabanggit namin, New Year episode po natin ito. So, ang pamagat po ng ating title, ang pamagat po ng ating episode at ang topic natin ngayon ay bagong batas, bagong taon, bagong batas, usapang L wishlist for 2026. Ayun po. Yeah. So, but before that, syempre bago tayo tumingin prospectively or pumunta sa 2026, ano muna tayo? Magbabalik tanaw muna tayo. Lilingon muna tayo sa 2025. Correct. Ayan. So, marami pong naganap noong 2025. Diyos ko, Lord. Sobrang dami. Individually and personally, marami tayong mga nadanas na mga pagsubok. And ang bansa din, challenging, no? Marami rin mga pagsubok. Both man-made and natural. Correct. Ayan. So, sa batas naman, marami rin. No? Marami rin mga pagbabago na nangyari noong 2025. And especially because affected ang ating mga batas ng mga nangyayari sa politika din at saka sa ating ekonomiya. Kaya isa sa mga pinaka-importanteng batas na naipasa nitong 2025 ay ang Republic Act 12312. Which the President signed noong October 23, 2025. Ano nga ba ito, Republic Act 12312? Ito ay ang batas na nag-ban sa offshore gaming operations o POGO sa Pilipinas. It repealed Republic Act number 11590, otherwise known as an act taxing Philippine offshore gaming operations or Republic Act. At ang Republic Act 11590 ay nag-impose din ng taxes on both offshore gaming licenses and their service providers operating in the Philippines. So, yun. Yung 11590, wala na po Wala yun. na yun. Binaliktad na po nito, Republic Act 12312. Correct. At malaking bagay ito, Attorney Al, doon sa matagal ng issue nga ng POGO. No? Yung mga POGO na yan. Sabi nga, na-associate ang mga POGO doon sa puting van. Yes. Yan yung puting van. Bakit po puting van? Kasi ito Bakit po ba? yung popular na sasakyan nung mga nagdadala from nung mga POGO workers from their place of residence kung saan man sila nagtatrabaho. Tapos, ang nangyari pa doon, kasi nga, itong mga mga POGO workers na to, kinuha yan, di ba, usually sa China, mga ganyan. Pagdating dito, dahil kulang din yung binabayad sa kanila, nagkakaproblema rin sila, nagkakautang sila, ganyan. Tapos, sila mismo nagkakagulo na nagresulta sa pagkikidnap din sa kanila. Correct, yeah. Na pagka hindi nakabayad. So, puting van din. Puting van. Puting van din ang ginagamit pagka dinukot yung isang POGO worker. So, ganun po yung setup nun. At ito nga po,
dahil po wala na pinagbabawal na po ang Pogo dito, yung mga criminal activities na associated po doon ay na rin, syempre, hopefully, mawawala na siya totally. Like yung tax evasion, tapos yun nga, human trafficking. Kasi yung pagdadala nga ng Pogo workers dito, kadalasan yan, they're brought in illegally to the Philippines. Correct. At pati na nga yung mga criminal activities na katulad nga nun, yung mga pangingid na pagka hindi nakabayad, mga ganun po. Yeah. So, this is a good piece of legislation kasi may malinaw na batas na nag-declare na illegal na nga po ang mga Pogo operations na yun. Yun nga lang yung mga condos, kaya dumami mga available na condo units kasi nawala na yung mga nawala Pogo. na yung Pogo. Siyempre, may naapektuhan din mga businesses. Yes. May mga hubs din na apparently ngayon ay bakante na. Yeah. Ghost hubs na kumbaga, Yes. diba? So, ngayon, iniisip na lang nila na i-convert siya to something else. Yes, oo. Gano'n talaga, may batas na pinagbabawal na ng batas ngayon ang Pogo dahil din sa mga negative consequences din ng Pogo. Correct. At marami na rin mga kinasuhan. In fact, very recently nga lang, di ba, yung mga convictions ni na dating mayor ng Bambantarlac. Okay, so habang may mga batas na naipasa ngayong 2025, meron din naman mga batas na matagal na natin hinintay at hinihintay pa rin na maging batas. Kaya yung wishlist natin for correct. 2026. Kaya yun. So kung sa 2025, may mga batas na talagang masabi natin, wow, no? Pero kulang kasi meron pa rin tayo mga hinihintay na maipasa na. Yes. Okay, so ito ang ilan sa mga ito ay ang divorce bill, ang SOGI bill, at ang anti-political dynasty bill. Correct. Lahat ng mga ito, no, ay decades ng paulit-ulit na nire-refile sa Kongreso. Pero hanggang ngayon, wala pa rin final passage. Opo. Kaya nga po ngayong New Year, ang wishlist natin ay simple, no? Na sana sa 2026, makita na natin ang mga batas na ito. Itong mga bills ito ay magiging batas na kasi ang tagal na nga dekada nang hinihintay ng Pilipinas para dito. Yes. So simulan natin doon sa una mo na banggit, itong ating absolute divorce bill, Attorney Al. Ano nga ba ang goal nito? Yan. Basically, Judge at mga kausapang L, ang divorce bill ay magbibigay ng legal na paraan para i-terminate or tapusin ang isang marriage na totally broken na. Yan, walang-wala ng pag-asa, ika nga. Tama. Ito yung paraan para makalaya ang isang tao mula sa isang at makamove on mula sa isang broken marriage na nga. At meron tong legal backing. Kaya we all know kasi na ang Pilipinas na lang maliban sa Vatican, wala pang diporsyo. Correct. No? Diba? Kasi nga before the Vatican, before this, no, kasi nga tayo na lang ang naiwan, dati po dalawa tayo tapos Malta. So Malta had its own divorce bill na in 2011. So before Malta, I think it was Ireland. So tayong tatlo. Tapos yan na, Ireland already has it. Predominantly Catholic din yan. Tapos Malta, 2011. Tapos ngayon po, tayo na lang, aside from the Vatican. No? So, diba? Bakit? So, yun. Kaya nga eh. So, Attorney, ano na nga bang current status ng ating absolute divorce bill? Ano bang ganap na doon? Well, meron ng huge progress. No? At least the progress came last May 2020 to 2024 nung naipasa ng House of Representatives o ng mababang kapulungan ang House Bill 9349 on the third and final reading. And that was a major milestone after so many years. Ayun. Maganda po talaga. Actually, kasi kadalasan po dun sa mga dating old versions ng divorce bill, sa House pa lang, deads na eh. Pero at least ito, umabot pa na naipasa siya, tapos na-transmit nga sa Senate. So, ano naman na nangyari sa Senate? Yan. Sa Senado na may ibang usapan naman doon. Okay, kasi ang batas kasi natin, dito sa Pilipinas, ayon sa ating konstitusyon, dapat ma-adapt ng dalawang kapulungan. So, hindi enough na ma-approve lang sa isang kapulungan, dapat i-approve din ng kabila. At kung may version naman yung kabila, i-reconcile yung dalawa. So, sa Senado naman, ang counterpart ay Senate Bill or SB 2443. Ito yung consolidated bill na sponsored ni Senator Risa Ontiveros. It's currently pending
sa plenaryo on the second reading. So, hindi pa na-approve sa third reading. Kaya ongoing pa rin ang debates at interpellations nito. Yun. So, actually, Attorney Al, tagal na itong pinaglalaban. Based nga dun sa nakita ko, hinarap ko kasi baka meron pa nga even earlier. Pero parang so far, 1999 yung natitrace yung nakita ko online. So, kung alam niyo po mga kausapang baka meron kayo nakitang research about this na earlier than 1999, please let us know. Correct. Pero But based even on then, that, kung based on the first time it was introduced, 1999 pa, so ilang years na siya? more 26 na. 26 years na ngayon. Diba? More than 25 years na. Kung anak yan, college siya, nakapagtrabaho na. Pero yung kasi bill, edad ni Barry. diba? Ito pong ang pinag-usapan natin, yung modern divorce bill natin. So, yun, 1999 yung lumalabas na dyan. Sana may mangyari na. At nakaabang tayo ngayon sa next move ng Senado. Correct. Kasi nga, at least kahit pa paano may progress umabot siya doon. Yes. And sana nga po magdire-diretso na. Ngayon naman, dumako tayo sa isa pang matagal ng inaantay. Ito naman po yung SOGI Equality Bill. Correct. Ano nga ba SOGI? Ibig sabihin, SOGI. SOGI SC nga actually yun. Ngayon, tatanungin ko sa'yo, ano nga ba yung SOGI SC? Okay, so ang SOGI SC, ang ibig po sabihin niyan ay sexual orientation, gender identity, expression, and sex characteristics. Yun, Kaya SOGI-SC. Basically, gusto nitong protektahan itong bill na ito ang isang tao laban sa diskriminasyon base sa kung sino sila at paano sila nagpapakita sa publiko. Tama. So, pero yun nga lang, unfortunately, para po yung divorce bill natin, hanggang ngayon hindi talaga mapasa-pasa, no? Correct. Ngayon, sa bukas sarang kongreso, file siya, re-refile, pero wala, ganun lang ang inaabot lagi. It's been refiled through the years. Bakit nga kaya ganun, Attorney Well, Al? kasi may strong opposition from conservative groups na nag-argue na baka ma-violate ang religious freedom nila. Kasi nga, pag sinabi mong i-recognize mo yung sexual orientation, yung gender identity and expression, so marirecognize na or magiging legal na ang recognition to LGBT, QIA+. Yung mga napaka-conservative ay lagi sinasabi na ayon sa kanilang relihiyon ay dalawa lang talaga ang sex, lalaki at babae lang. Dito sa SOGI-SC, nire-recognize at kinikilala at in fact pinoprotektahan yung mga tao na pinipili ang ibang sex o gender. So, pinanganak na lalaki pero pinili na maging babae. Yan. They identify themselves as women. Meron din mga babae din that they identify themselves as men. So, yun yung pinoprotektahan ng SOGI-SC, which is unfortunately hindi po komportable ang marami. Especially sa religion. Correct. Dahil kaya sa religion. Hindi nila ma-reconcile na sa religion, dalawa lang po ang ginawa ng Panginoon, pero bakit natin binabago yan? So, yun yung strong opposition talaga dyan. So, religion pa rin, parang yung sa divorce bill. Yes, true. Kasi yun din ang correct. Kasi diba, ang marriage, it's blessed, para it's a union, blessed by God, so dapat hindi siya pwede i-terminate ng tao. Yun yung sinasabi naman. Yun ang pinaka-greatest opposition din naman, or greatest argument daw against the divorce bill, no? Kaya nga ang ano doon. Pero, just because wala tayo SOGI-SC law, meron ba tayo mga lesser rules or regulations na nagpo-protect din sa mga taong may different identities? Mabuti na nga lang, Attorney Al, na kahit papaano naman sa local level, marami naman na pong mga cities and municipalities, hindi lang po dito sa NCR, pati na rin sa probinsya, na meron silang, sabihin natin, some form of measures or protection against discrimination. Kasi ito naman actually ang pinaka-trust din itong SOGI bill Parang walang diskriminasyon base sa mga ganito sexual orientation, etc. Hindi lang yan actually na parang exclusive na parang inaanong LGBTQIA+. Hindi naman ganun yun. Para sa lahat to actually. Para sa lahat. Diba? Kasi dyan sa SOGI-SC, pinoprotektahan din yung mga tinatawag na cisgender. Yun, correct. So, pinanganak akong lalaki, I choose to be straight. I choose to be a boy. So, okay, we will respect you. So, universal yun sa lahat ng tao. Kumbaga,
no discrimination, ang titingnan mo talaga yung tao. Yun eh. Kaya po, ang kagandahan lang ngayon, kahit po wala pa tayong national bill, marami naman po tayong mga LGUs na may sarili silang ordinance para po nga labanan yung ganong klaseng discrimination. Correct. Katulad na lang po ng Quezon City. Correct. Maganda. Actually, very recent. Bago na naman po ang Quezon City nga, na parang pinalawak or in-expand nga yung tungkol dito. Tapos meron din ng Manila, tapos iba-iba pang alam ko, Mandawi in Cebu. So, hindi lang dito sa NCR, sa Mandawi. Yes. If I remember, a few years ago, ang Mandawi, nag-paint sila ng rainbow pedestrian lanes. Ang galing. Di ba? So talaga, in your face, yung rainbow flag. Tama. Ayun. Pero yun nga lang, ang problema doon kasi, parang stopgap measures lang to, di ba? So, nandun ka, okay, pag nandito ka sa locality na may ganito, okay, you feel protected. Paano kung mapunta ka sa iba na walang ganun? O di parang you feel vulnerable, di ba? Kaya nga, parang okay, it addresses something, pero tama ka, kulang talaga. Kaya crucial talaga na may ipasa ang National SOGSC Bill para it will ensure a standardized and universal protection regardless kung anong city or municipality ka nakatira. Tama ka doon, Attorney Al. Now, yung pangatlo na. Yes. Ito kasi itong anti-SOGI tsaka divorce bill natin, mga 20 plus years, diba, na napipending na ito, file, refile, etc. Etong isa mas matindi. Mas matanda pa sa atin. Hindi naman. Mga bata pa nung Kasi ito naman, talaga hindi mawawala sa wishlist natin ang anti-political dynasty bill, no? Ayun naman yun. Kasi, lalo na nga, Attorney Al, bakit nga ba? Dahil sa ating 1987 Constitution, sinasabi na ipagbawal ang political dynasties. Kumbaga, meron ng utos. Nasa Constitution na ipagbawal itong political dynasties sa bansa. Subject to an enabling law. Ibig sabihin, dapat may ipasang batas para may pagbawal yung political dynasties. At currently, sa ating 20th Congress, which by the way, this is not the first time this is the first time na magkaroon ng bill. Baka meron pa before, no? Pero yun nga, wala talaga nangyayari. Refile. Pero remember, it was in 1987 na nagkaroon ng directive na magkaroon na ng batas na ipagbawal na yung political dynasties. Nasa Constitution yun. Nasa Constitution yan. So ngayon, at present, itong 20th Congress na to, may dalawang bills. Isa sa pagkakalam ko, baka may alam ka rito, Judge, in addition to these two. Meron sa Senate itong SB 1548 at sa House of Representatives ang HB 209. Parehas na nasa committee level pa. So pinag-aaralan pa, hindi pa na isusumiti sa plenaryo. Pero it's there, no? Nandiyan na dito sa 20th Congress. At Attorney Al, yung presidente kasi natin mismo, sinertify niya nga na urgent daw itong bagay na to. Kaya nga, lang, ito po, nung day po mga kausapang na tinape namin ito, kanina lang, no? Before kami mag-tape, nabalitaan po namin na meron pa, mainit-init talaga. HB 6771 na isinusulong din itong anti-political dynasty bill. At ang sponsors naman ito ay si Speaker D mismo at yung majority leader natin na si Sandro Marcos na anak na ating presidente. Doon naman sa HB 6771, it defines a political dynasty relationship. Kasi yun din yung evolution din ng mga iba-ibang bills. Yung tungkol nga sa hanggang saan ba? Ilang degrees. Ilang degrees. So, ito sa 6771, 4th degree of consanguinity. Oh my God. So, mas malapit to. Hanggang pinsan. From me, hanggang first cousin ko. Kung sa'yo may pamangkin ka, Judge, hanggang pamangkin niyo. Parang gano'n. Diba? So, ayan. Nako. Ayan ang doon. Pero isipin mo, sinertify na urgent. Ano kayang mangyayari doon, no? And, that speaks a lot about the one certifying it. Ibig sabihin si President. Kasi considering na yung apelyido Marcos, that's really a family dynasty. Kumbaga, a political dynasty. So, coming from someone who benefited from a political dynasty, it says a lot about the bill. No? Na parang, maybe it's about time. Yun na mismo
stalwart na isang political dynasty nagsabi na, sige na, ipasa nyo na yan. So, we'll see what will happen. Kasi maaga-aga pa, no? Oo, kasi marami pang dadaan na proseso yan. Una-una, okay, sinertify mo at ano ba, ang mga member ng Kongreso ba, will they even pass it? Tapos next, pagdating ng final draft, if ever nagkaroon na by any miracle na both houses of Congress will approve it, pinadala ngayon sa Malacanang, tanong ba at the last minute, pipirmahan ba niya? Or, baka i-veto lang din niya sa bago isip. Nako, So, kaya nga, biro niyo po yun mga kausapang 1987 Constitution. Nandun na yung pinagbabawal ng political Correct. dynasty. Kailangan ng enabling law. Hanggang ngayon, almost 40 years na, wala pa rin. So ano kaya po ang kapupuntahan nito? No? Baka naman, Diyos ko, baka naman 100 years na ng Constitution. Wala pa rin ito. Ng 1987 Constitution, wala pa rin. So, sa 2087, wala na tayo nun. Wala na kaya. Meron pa mapasa na kaya siya. Yun po yung natin. Now, having said that, so na-discuss na po namin mga current status itong mga wishlist natin for 2026 ng mga batas, no? Kasi nga po, ang tatagal na nila, file, refile, etc. etc. Let's discuss naman, Attorney Al, yung mga common questions regarding this. Regarding sa mga dito bills sa mga bills na to. So, ano ba yung kung may papasaba ang divorce bill, magiging madali na ba ang proseso? Hindi ba magiging kasing mahal ng annulment? Ayun, or nullity. Or nullity of marriage. Yes. Actually, kaya nga sana nga maipasa na itong divorce bill na ito maging batas na kasi mas masisimple na supposedly ang process. And of course, pag mas simple siya, lalabas yan na mas cost efficient siya. Mas magiging, hindi naman mura, pero ibig sabihin, as compared to a nullity case na kasi ang daming complexities noon or annulment, supposedly ito mas magiging, mas makakatipid. Or yun nga, cost efficient would be the proper term for this, no? Lalo na nga kung pagka na summary procedure na siya. Summary procedure. Sa mga nakikinig at nanonood, ibig sabihin po na summary procedure, less litigious. Yes, so sabihin, may abogado pa rin, may mga pleadings pa rin, pero hindi ganun ka adversarial, hindi ganun ka complicated. Yes. Affidavits na lang. Yes, hindi na kailangan mag-testify dyan at umiyak-iyak just to witness that kung bakit ayaw na niya sa asawa niya. Tama. Mga ganyan. so mas madali na. At saka yung mga grounds, more or less, madali na rin ipatunayan. In fact, nabasa ko yung bill, isa sa mga grounds na dyan is irreconcilable differences. Ayun nga. Diba? Parang yun ang natin, yung kaya ilulusot. Kasi sana kung makalusot yan. Correct. Pero I think yun ang mas magiging strongest opposition dyan. Bakit hiwalay agad? Kung hindi lang kayo magkasundo, hiwalay agad. Correct. Yun ang I think ayaw nila. Mas maabuso daw yung ground na yun. Tsaka mas yung sanctity ng marriage, kumbaga parang mas madidevalue yung marriage. Yun yung ayaw yata nila. Pero sana, kung meron silang grounds na ayaw, tanggalin na lang yun. Kasi may mga grounds din naman talaga na negotiable. Halimbawa, physical violence, sexual violence, moral violence. O kaya yung you've been separated for how many years na, di ba? Na talagang hindi na kayo magkasundo, di ba? Kahit nga, parang alam ko, 5 years yata Pero kahit itaas mo pa yun ng 10 years Di ba? At saka malungkot yan, hiwalay na nga. May ibang pamilya na hindi lang kasal kasi alam nila kasal pa rin sila So, may iba na. And yet, diba, they will, sa papers, kasal pa rin sila. Correct, diba? correct. So, sana nga. Ayun. So, syempre, dahil yan nga yung alternative to the very strict process of annulment and nullity. So there's hope na mas mabilis at mas cost-effective itong divorce. Sana. Yes. Ngayon, yung next question. Sa SOGI naman. Sa SOGI naman. Kung ikaw naman ito yung kung maipasa ang SOGI bill, ano ang magiging epekto nito sa schools at workplaces? Ayan. Kung tatanungin ko ating mga kausapang L, for sure marami silang mga doomsday scenario. Sasabihin nila, nako, pag sa school, yung mga lalaki, bihis babae na. Sa workplace naman, baka yung mga lalaki, ang mga babae, hindi na pwede magbiruan, mga ganyan. Well, you see, ang point na SOGI bill is
respecting human dignity. Correct. Kaya hindi naman ito yung magiging outrageous, magiging flamboyant ang mga LGBT. Again, this is not about LGBTs, members of the LGBT community. Magkakaroon lamang ng clear legal protection para sa lahat. Tama. Bawal ang discrimination based on SOGSC pagdating sa hiring, promotions, admissions at services. Oo, mga others. I-imagine nyo lang, halimbawa ikaw lalaki, tapos halimbawa babae ka, tapos may bakante posisyon, you are applying for that position, tapos ang kalaban mo sa posisyon lalaki, hindi pwedeng maging basihan yung inyong mga sex o yung inyong kasarian para dun sa appointment. Yun. Tapos ganun din, pag bakla ka o tomboy ka, hindi rin dapat makaka-apekto yun sa prospect mo Tama. sa appointment, sa pagkatanggap sa trabaho at sa kung ano pa mga services. O di ba, everybody happy, lahat tayo Correct. mag-take advantage dyan. Tama. Basta ang mahalaga kung qualified ka nga. doon sa Yes, position correct. mo. Kaya maganda, depende na sa qualification mo dapat. Oo, Hindi dahil sa sexual orientation mo or Yes. gender identity. Correct. Ayun. Yan. Ito naman dyan, tanong ko sa iyo. Kung may pasaba anti-dynasty bill, paano kaya ito ipapatupad? Yun ang hindi ko Hindi ba alam. mahirap i-define kung sino ang covered at saka paano mo pagbabawalan yung mga kamag-anak na tumakbo? Ayun nga. Oo. Tsaka I'm sure, kahit maipasa ito, magkakaroon ng way pa rin to go around it Correct. Pero ang kagandahan kasi pag naipasa to, kahit pa paano, magkakaroon ng clear definition Yes. kung hanggang saang degree ba Correct, po correct. yung pinagbabawal. Yes. Kagaya nga nabanggit kanina, yung latest version, yung House Bill 6771, hanggang Up to 4th fourth degree, degree, okay. of consanguinity. So, Yeah. depende doon. Yan na. Ngayon, kung ano ba yung final version na mapasa, Yeah. di at least clear na, hanggang dito bawal Yeah, ka. oo. Bawal ka tumakbo. Hindi lang natin alam kung hanggang kailan, Oo, ganyan, yeah. perpetual ba Yeah. to, or ano ba, di ba? Correct. At So, saka kung anong posisyon. Oo. So, halimbawa, kung local positions lang ba? Yes, oo. Or paano kung national position ang tinatakbuhan ng isa, so Oo. covered pa rin ba? So, interesting nga. Oh, O, interesting ano lang ba, talaga. one at a time lang ba? Correct, O yes. pwede, yun nga, sabi mo, pwede ba isa sa national, isa Oo, sa yeah. local? Correct. Pwede bang, ayun, meron Yeah. lang gap na, for example, sige, ngayon, wala. O, hindi, bawa, De La Cruz. Oh, wala mo na De La Cruz. Wala mo ngayon. na De La Cruz sa susunod. Sa susunod election, which is after 3 years. Oo. Yan. Yung mga Diba? ganun. Pero siguro sa akin, ultimately, ang purpose nito, nakikita ko maganda benefit nito is, hopefully tayo, magbago tayo bilang mga botante. Pag may anti-political dynasty bill na, sana maging mature tayo na hindi maging kapital sa pagtakbo sa isang public office yung apelido. Kaya kasi advantage yung may kaapelido. Oo. So kapag ka dito sa bayan na to, ang namumuno dyan for the longest time is apelidong De La Cruz halimbawa. So lahat naman tumatakbo ng De La Cruz, may advantage agad. Oo. So pagtingin pa lang sa balota, ay De La Cruz, iboboto ko to De La Cruz na to. Pero kasi doon nasanay tayo doon sa dynasty. Yeah. No? Oo. Pero with the law, hopefully hindi lang po ito pagbabawal sa mga kandidato, kundi para maging mature din tayo as botante. Tama. Na hindi apelyido ang basihan or ang criteria sa pagtakbo sa public office. Yun. Yan. Para in the future naman, makonsider din natin apelyidong Nolasco. Ang dami ring diba? Nolasco. Marami din pala Nolasco, Oo. no? All O Jumrani na over. lang. Ayan, Jumrani mga For unique. national office. Oo. Supportahan. Diba? Yun yung nakikita ko rin Diba? dyan eh. Diba? Yung Parang mga new blood. yung mga new blood. Tsaka tayo rin yung mga thinking natin na hindi Oo. nila apelyido ang hanapin natin. Correct. Kasi nga pinagbawal, dapat ipagbawal siya, Oo. para hindi na rin tayo boboto ng mga kapilido. Magpapasok kapag sila namin. Magpapalit ang apelyido, di ba? Ay, parang Meron sabi. talaga ways to No. circumvent it. Correct. So, halimbawa, ganito, apelyido niya is kasama doon sa dynasty, di i-drop niya ngayon yan, Oo, tapos gamitin iba. niya apelyido ng nanay niya, di ba? Tapos yung mukha pa rin niya yun nandun. Oo, correct. So wala nang, hindi na in-emphasize yung apelyido, kundi yung mukha niya. So ayan na naman tayo. So dapat may susunod naman na batas na ipapasa. Anti-face recognition bill. Face recall. Ayun. Face recall. Anti-name face recall. Oo, di ba? diba? Oo. Kasi diba, pag nakita mo ang itsura na isang sikat na
artista ngayon na nasa Yeah, Senado, yeah. di ba? Kahit di mo lagyan ng pangalan niya, ay, siya Alam yan na, na. oo. Iboboto pa rin nila. Oo nga So, yun na po. susunod nating project at judge, no? Oo. At saka Kongreso. Anti-face recall. Oo. Pero, unahin muna natin to. Kaya nga, Ito, tagal-tagal na- anti-dynasty bill, bago yung anti-face recall bill. Bago pa yung mga ganon. Eto muna kasi tatagal na Correct, po. correct. Diyos ko, 1987 pa hanggang Oo ngayon. Wala nga. pang enabling law. No? Oo, Grabe. kaya nga eh. Ayan. So, sana Okay. po, 2026, we're hoping and praying for a better year. Not only sa ating personal lives, but of course for the Philippines. Para po Yes. sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Correct. Sabi nga nila, Pilipinas, ang hirap mong mahalin. Oh, pero mahal ka namin. Yeah, pero mahal ka namin. Oh, yun. Ayan, Okay. diba? So yan po ang ating Usapang L New Year's episode. Sana po ay katulad namin, we are still hopeful, we are still very optimistic. Yes. Ayan, kaya sana sama-sama tayo magdasal at magtrabaho para sa mga batas na matagal na natin hinihintay. At ipagdiwang din ang mga batas na naipasa na, tulad Correct. ng Pogo Ban na nagpakita na may progreso pa rin. Yes, yun nga. Parang may hope pa rin. Yes. Amidst all of these, ayan, kaya naman pala. Kasi itong Yes. Pogo, di ba, bakit biglang naipasa? Correct. So, yun po. Depende Kaya nga pala. doon sa ano, kaya naman natin. Yeah. Kaya sana ito nga yung ano natin. Itong tatlong to ay maipasa na. At syempre pa, may isa pa tayong wish para sa 2026. Ng Usapang L ay patuloy na maging tahanan ng malinaw, makabuluhan at makataong diskusyon tungkol hindi lamang po sa batas, no? Pero tungkol din sa buhay at sa pag-ibig. And of course, pero related pa rin sa batas. Yes. Sana po ay mas marami pa tayong maabot ng mga Pilipino at mas marami pa tayong mga tanong na masagot at yung mga issues na ma-discuss ito sa Correct. ating show. Yes. So, Happy New Year po ulit sa inyo, mga kausapang L. Happy New Year, Attorney Al. Happy New Year, Donnie. Ako po muli, si Judge Jing Uyenko Nolasco. At ako naman po, si Atty. Al Jumrani. Happy New Year, Judge J. Thank you. Thank you very much for 2025. Yes, Looking forward to our Galing. 2026. Yun nga eh, parang, Yeah. ay, itong year na to, di ba, transition natin. Correct. Nasa tandem, di ba? Yes, nasa Oo, yan. tandem. Correct, oo. So, at maraming salamat din po sa inyo sa pagsubaybay, and we look forward to seeing you again in 2026 and beyond. So, Happy New Year po ulit, and wishing you more blessings in all your lives this 2026. Pero Hanggang sa bago pa, yes. bago tayo, pero sorry naman. Siyempre, binati po namin kayo mga kausapang L ng Happy New Year. At yung mga mahal din natin ulit sa buhay para nung Pasko, yung Christmas episode natin. So, Happy New Year po sa lahat ng mga mahal namin ni Yes. Attorney Al sa buhay. Alam niyo na po, yung mga, same, alam mo namin. Sobrang dami nila din Oo. sa may isa, babagit na isa-isa. Oo, pati yung mga exclusions. Yeah, Ano na rin. Excluded pa rin kayo Oo, this 2026. Talagang exclude. Pera ka. ganyan. Yes. O yan. Ayan. So, hanggang sa susunod na Usapang L.